Hi guys! So, nasa last part na tayo ng ating topic, the fruit of the Holy Spirit. And we're gonna be talking about faithfulness. Ito yung pinakamalalim sa lahat ng fruit of the Holy Spirit na matututunan natin. Kasi it will talk about, di ba gusto natin na mamuhay under Christ-like living. Kasi ngayon nga, under certification naman tayo lahat-lahat. No one is perfect at walang kahit kailanman makaka-perfect man but our Lord Jesus. So, ano ba yung sa Bible na nagpapakita or ano ba, ang daming scripture sa Bible. Hindi ko siya maiisa-isa dahil sobrang dami on how God shows His faithfulness to us. He is an trustworthy God. He is an unchanging God. Hindi siya nagbabago kung ano yung sinabi niya. Kahit libo-libo pang tao ang pumigil niyan, mangyayari yan para sa'yo. At in our everyday life, nakikita natin yan. Kahit na may humad lang sa trabaho man natin ito, whatever man ito na pinag-pray natin, at kung ito ay para sa atin na sa takdang oras, kahit na sino pang humad lang, mangyayari yan. That's how God is showing His faithfulness to us. He's keeping His promise. Lahat ng mga promise niya sa Bible, if babasahin natin yung buong Bible, yung mga tao doon na meron siyang ipinangako, the promised land sa Israel, sa kagalingan, doon sa isang soldier, para sa kanyang anak, lahat yun ay mga nangyari. Yung prophecy niya kay Peter, nangyari yun. Because he already knew. And how ba natitest yung faithfulness natin? Most of the time, we people, kasama ako doon, kapag ka nag-shaken tayo, yung faithfulness natin, ang trend nun is magiba, ma-shaken. Yung faith natin kay Lord is sometimes maki-question out. But when we get to be a mature Christian na sumusunod sa Panginoon, kasi nung una, ito sure ako sa lahat, na kapag, di ba, gusto natin na lumapit, magsimba lagi, something like that. Magsasara ako ng linggo kasi maganda naman yung business ko. And then, gagawa ng paraan yung kaaway para pahinain yung buong araw mo, linggo lang palalakasin para hindi ka makapagsimba. But your faithfulness is, no Lord, binigay mo sa akin tong business na to. I will go to church every Sunday and serve you. If paninindigan mo yung faithfulness mo na yan sa Panginoon, I am sure na hindi ka pababayaan ng Lord because He is faithful. And yun nga, hindi siya yung nagbabago-bagong Lord na, faithful to ngayon, bukas hindi na. Hindi siya ganun. So, whatever yung mga nakarakda for you, ang need lang natin talaga sa mundo. Kaya lang naman na-delay minsan yung mga blessings na para sa atin. Kasi, imbis na dito tayo pinapadaan ng Lord, dadaan tayo dun, sa kabila. Diba? Kaya, yun, hindi mo nasasalubong. Dapat nasalubong mo na yung dawan mo. Kaso, dun ka sa isa. Okay, di wala. Sorry, just kidding aside. Pero, that's how it works. We're just human and we're not perfect. We're under sanctification, and this is why we have the reminders coming from the Bible. We have the Proverbs 3:3. Sabi doon, let the steadfast love and faithfulness wrap around your neck. Diba? Tapos, put it on the tablet of your heart. So, ito na naman yung heart. Kasi everything, lahat ng mga nag-undergo sa sanctification, lahat ng fruit of the Holy Spirit na ituturo sa atin ng Panginoong Jesus kung hindi natin sisimulan sa ating mga kanya-kanyang puso. Hindi ito. We need to mean it. If we want to change, we need to mean it. We need to pray for it and practice it. Kasi hindi siya instant, guys. Lahat ng mga fruit of the Holy Spirit na yun, lalo na yung mga, sa gentleness, yung lahat ng kabaliktaran nun, grabe ako dati. But when you practice it, you pray for it, and you mean it that, Lord, I wanted to follow you. I wanted to be like you. Teach me. Use me. And it will happen. Yun lang, guys. Sana na-inspire ko kayo. The Holy Spirit is not a magic. It is from our God, with the guidance of the Holy Spirit and with the love of our Lord. Kapag yun binasa natin sa Bible, hindi man tayo maging perfect, but soon enough, we will develop all that fruit of the Holy Spirit, and we will
live a Christ-like living dito sa mundo kahit wala pa tayo sa paradise. Yun lang guys, simulan natin sa mga sarili natin, no? Okay, so that's all for our whole topic, and don't forget to read your Bible to know more about Jesus. Bye guys! Till next topic. Bye!